Today, iimbestigahan ko ang abandonadong tunnel dito sa La Union, ang Centennial Tunnel. Masyadong madaming hukay dito. Are you American or Filipino? Tignan mo, pinormahan nila na parang katawan. Sino kaya pagalawin yung mga item namin? Pero ilang beses na natin encounter yung demonyo yung sinasabi. Marami kayo dito, pwede mo kailangan ng EMF. Ang Centennial Tunnel ay sinimulang gawin taong 1911 para sana pabilisin ang transportasyon papuntang Baguio. Pero hindi ito natapos dahil naabandona ito nang pumutok ang unang digmaang pandaigdig. At nang sumiklab naman ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging headquarters naman ito ng mga sundalong Hapon. At dahil matagal na panahon na itong abandonado, marami na ring kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. May mga nagsasabi na may nagpapakita daw ditong pugot na ulo. At may mga kwento din na may mga sinasapian daw kapag nagpupunta sa lugar na ito. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay may naninirahan na daw ditong masasamang elemento. So ayun no, ngayon nandito na tayo sa Centennial Tunnel at mag-i-explore tayo dito at mag-i-investigate para malaman kung may katotohanan nga ba talaga yung mga sinasabi ng mga tao na haunted itong tunnel na to. Nagsimula na kami na mag-explore at pagpasok namin sa loob ng tunnel, nagdasal na muna kami para sa proteksyon namin. So ngayon no, nandito na tayo sa loob ng abandoned tunnel, which is itong Centennial Tunnel. At makikita mo dito sobrang dilim talaga. At rinig na rinig mo yung boses dito kasi kulob na kulob. So siguro pamaya pag nag-investigate tayo dito, maririnig natin kung may magsasalita. Medyo creepy dito sa loob ng tunnel dahil bukod sa madilim dito ay rinig na rinig mo din yung mga tunog sa loob nito. At habang nandito kami ay may nakita kaming mga butas sa mga pader nito. At sa tingin ko ay sinadya itong hukayin o butasin dahil sa pagkaakala nilang may mga gintong nakabaon dito. May mga haka-haka sila na baka daw may nilibing na mga ginto noong panahon ng World War II. Kaya siguro may butas yan dahil akala nila may mga ginto dito. At sa patuloy na pag-i-explore ko, puro vandalismo naman yung mga nakita ko. Ang dami na ding vandalism makikita mo dito at sobrang luma na talaga kasi 100 years old na tong tunnel na to. At ang kagandahan dito, walang kalat dito sa tunnel na to. Medyo nakakalungkot lang dahil may mga vandalismo na yung mga pader nito. Pero sa tingin ko naman ay pinoprotektahan ito ng gobyerno ng La Union. Pinoprotektahan to ng gobyerno dito sa La Union dahil maayos pa siya, walang kalat, walang makalat na makikita dito. Unlike sa mga ibang na-explore namin na mga lugar, makalat talaga pag abandon, makalat na puro basura. Pero dito wala. At patuloy na ulit kami na mag-explore at na makaabante kami ng konti ay may nakita naman akong mga hukay. Ay, ang lalim! May hukay! Hinuhukay siguro to, baka naghahanap sila ng ginto dito. At nang umabante pa kami ng kaunti ay may nakita na naman kaming mga hukay. Masyadong madaming hukay dito. Mapapansin nyo dito sa gilid ko, yung hukay sobrang lalim na at isang diretsong ganun. So siguro totoo yung sinasabi nila na dito tinambak yung mga ginto. Kaya siguro hinuhukay to. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore at na makarating ako sa bandang gitna ay may nakita naman akong tambak na mga lupa. Tignan natin kung anong meron dito. Bakit dito tinambak? At nang inakyat ko ito, may nakita na naman akong butas sa pader nito. Tignan nyo to pa, may butas dito na parang lagusan. Hindi ko alam kung ano to, pero tignan nyo, parang kwarto. Ayun o, ang lalim o. Hinuhukay nga talaga nila to kasi akala nila may ginto kasi kung makikita mo sa loob o. At habang nandito kami at tinitignan yung butas, may narinig kaming parang kumalabog. Pakinggan nyo itong mabuti. May bumabato talaga. Parang hinuhukay talaga nila to kasi tignan mo yung ilalim mo, parang kuweba na siya. Pwede kang gumapang mapunta sa loob. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore. Habang lumalalim yung pinupuntahan ko, yung pinapasok ko, lalong umiinit. Kung makikita nyo, sobrang pawis ko na. Wala nang gaanong hangin na pumapasok dito. Medyo hirap na din akong huminga dahil nga wala. At sa di kalayuan ay may napansin akong kakaiba. At habang nilalapitan ko ito ay may narinig na naman kaming kalabog na parang may bumabato. Pakinggan nyo itong mabuti. Parang may bumabato talaga. Kasi kung patak ng tubig yun, hindi ganun kalakas yun. Tignan mo, yun yung mga patak ng tubig oh. Pakinggan mo lang, patak ng tubig. Oh, konti lang, hindi ganun kalakas yung pagpatak. Pero kanina, ang lakas.
Sinubukan ko na magtanong kung may kasama ba kami dito na hindi namin nakikita. May kasama ba kami dito? Kung may kasama kami dito, pwede bang gawin mo ulit yung ingay na ginawa mo kanina? Pero wala namang kaming narinig na tunog na katulad ng narinig namin kanina. Kaya binalikan na lang namin yung nakita namin kakaiba. Tignan mo to, Sling, oh. Ito. Parang ano yan, oh. Alam mo yung voodoo? Tignan mo, pinormahan nila na parang katawan, may ulo. Saka bakit may may tangkay. Anong purpose niyan? Anong purpose niyan, guys? Hindi ko alam kung ano yan. I-comment nyo na lang kung anong meron dito. Baka may nag-oorasyon dito. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at may nakita naman kaming malaking parang bula sa sahig. Tignan mo to, Sling, oh. Ito. Oh, tignan mo. Bula? Ano yan? Ba't bula na ganyan yan? Hindi namin alam kung ano itong nakita namin. Kaya kung sakaling alam nyo ito, i-comment nyo na lang dyan sa comment section. Ito, Sling, oh. Tignan mo, hukay na naman, oh. Puro hukay dito. Hinukay-hukay nga to, pre. So ngayon guys, hindi ko na kayang pasukin yung dulo dahil nahihirapan na akong huminga dahil konti na lang yung hangin na pumapasok. Kung mapapansin nyo yung ano namin is ting tagaktak na yung pawis namin sa sobrang init dahil nasa malayong part na tayo ng tunnel. So ngayon guys, tigilan natin itong exploration. Mag-investigate na tayo. So ngayon nakakatapos lang natin mag-explore at ngayon naman ay sisimulan na natin yung investigation. Nag-set up na kami ng mga equipment. Nilapag ko na yung ghost ball, motion sensor, REM pad at music box. At inayos na din namin yung iba't ibang angulo ng camera para ma-record lahat ng pwedeng mangyari. So ngayon guys, nakakatapos lang natin mag-set up ng mga equipment natin. Meron tayong REM pad, motion sensor, ghost ball at EMA, and then may mga camera hingin din tayo. So lahat ng mangyayari dito makukunan sa lahat ng angulo. So ngayon mag-i-start na tayo ng investigation at let's see kung ano yung masasagap natin dito, kung ano yung makukuha natin informasyon at kung totoo nga ba talaga na may nagpaparamdam dito at nagpapakita. So tara, mag-start tayo ng investigation. Sinimulan na namin na magtanong at makipag-usap. So magandang gabi po sa inyo. Nandito po kami para makakuha ng impormasyon kung totoo yung mga kwento ng mga tao na may nagpaparamdam daw dito at nagpapakita na espiritu or elemento. Bago kami mag-start, gusto namin muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si TUB. Ako pala si Slay. Kung may kasama kami dito, inaanyayahan ko namin kayong lumapit dito sa kinauupuan namin. Lumapit kayo dito, may mga equipment kami dito dala. May REM-pad kami na nakadabag, may sensor kami dyan. Yung kulay puti, dumaan lang kayo dyan, tutulog yan. At kung may mga nakikita kayong mga bilog dyan, may tinatawag namin ghost ball. Kung kaya niyong galawin yan, galawin nyo at hindi daw yan. Ibig sabihin, nandito kayo. At meron din kaming EMF dito na dala. Hawak namin. Kapag lumapit kayo sa EMF na to, tutunog to at iilaw. Ibig sabihin, nandito kayo. So may kasama ba kami dito? Nandito ba kayo? Pero lumipas ang ilang minuto, walang nag-respond sa So amin. ngayon, walang sumasagot sa atin. Walang nagpapatunog or nagpapailaw ng mga equipment natin. Dahil kakapasok pa lang natin, kakaset pa lang natin. Kalimitan yung mga spirits or entity, hindi talaga kagad yan nag-response. Maybe siguro tatay natin, no? Magantay lang tayo ng mga ilang minuto pa at patuloy lang tayo magtanong. Nagpatuloy lang ulit kami na magtanong para tignan kung may mag-response ba sa amin. Ayon sa history, itong tunnel na to ay pinagtaguan daw ng mga sundalong Amerikano at sundalong Pilipino at may mga sundalong Hapon din daw dito. Kung totoo talaga yung mga kwento o mga sinasabi ng mga tao na may espiritu dito at nagpaparamdam, pailawin niyo po yung mga equipment namin. At lumipas ulit ang ilang minuto, wala pa rin nag-response sa amin. At maya-maya lang ay may naisip akong idea. Naisip ako. Naisip ako. Kasi ayon sa kwento, ayon sa history natin, yung mga nakapin na sundalo dito, sundalong Amerikano, sundalong Hapon, sundalong Pilipino, magpapatugtog tayo ng mga nagmamarka sundalo. Naisip ko na magpatugtog ng mga sundalong nagmamarcha para tignan kung mag-response ba sila dito. Pero hindi pa ako nakakapagpatugtog ay may narinig na kagad kaming kaluskos. Pakinggan nyo itong mabuti. Rinig mo? Rinig kayo. Rinig. Parang may gumato.
Marcha! Marcha! Diba sabi ko sa'yo, subukan natin ang patugtog ng mga sundalo. Sige, update tayo ng video sa YouTube. At nang susubukan ko na magpatugtog ng mga sundalong nagmamarcha, bigla kaming nagkaroon ng problema. So, ang problema natin yung signal. Yung signal? Yung signal dito. Walang signal dito sa loob ng tunnel, kaya naisip ko na gamitin na lang yung ghost tube. Maybe siguro, try na natin gamitin yung ghost tube. Pero hindi ko pa to binubuksan, biglang umilaw yung EMF na hawak ni Sling. Oh my God. Inisip ko na baka yung cellphone ko lang yung nagpapatrigger nito. Pero nang inilayo ko na yung cellphone, umiilaw pa din yung EMF na hawak ni Sling. Layo na yan. Layo na yan. Dalawa. Ang layo na yan. Ang layo na yan. At nang inilapit ko yung cellphone sa EMF, hindi naman ito umilaw. Wala. Yeah. Wala. Okay, lagi na sa phone. Wala. Sinubukan kong ilayo yung EMF at ilagay ito sa gitna, pero umiilaw pa din yung EMF na hawak ni Sling. Sige, sama ba ako dito ngayon? Meron ba lang dito sa tabi ko ngayon? Pwede mo bang pailawin hanggang pula kung meron ako kasama dito ngayon? At nang sinubukan ulit magtanong ni Sling, biglang umilaw yung EMF. Oo nga! Saan nakikita doon? Nakikita yan. Guys, ang layo. This lane, nandoon, umiilaw yung EMF niya, pero ito nasa ng EMF, hindi umiilaw. Hindi ilaw to. Binuksan ko na yung ghost tube para magpatuloy na magtanong at makipag-usap. Ulitin ko, kung may kasama kami dito, inaanyayahan ko kayong lumapit dito, patunogin yung mga equipment namin, gusto namin makipagkwentuhan sa inyo. At habang naghihintay kami na may sumagot sa ghost tube, may narinig naman akong parang naglalakad. Kami naglalakad doon. At biglang sumagot ng demonyo yung ghost tube. Sabi? Demonyo. Kung may masamang espiritu dito, pailawin mo nga yung equipment namin. At habang naghihintay kami na umilaw at tumunog yung mga equipment namin, biglang sumagot yung ghost tube. Alam mo sabi? Sabi ng ghost tube, hindi pwede. Di ba, tinanong ko kung may masamang espiritu dito, pwede bang patunogin mo, pailawin yung mga equipment? Sabi niya, hindi pwede. Sinubukan ni Sling na magtanong. Mahina ba kayo? Hindi nyo kayang pagalawin yung mga equipment namin? Hindi nyo kayang patunogin? Mahina ba kayo? Mahina ba yung mga kasama namin dito ngayon? At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Uy, pumunti ko! Ang lakas nun! Ang lakas! May pitik yung iimip, ang lakas! Hanggang pula. Umiilaw siya hanggang pula tuloy-tuloy. Kita niya ba? Ayun o. Are you American? Or Filipino? Or are you Japanese? At nang magtanong si Sling kung Japanese ba siya, Japanese? biglang umilaw yung EMF. Oh, Japanese, yes! Inulit pa ni Sling yung tanong niya at talagang sumasagot sila sa EMF. Are you Japanese? Oh! Sinubukan kong ilipat yung REM pad para tignan kung sasagot din ba sila dito. Naulit ko. May kasama ba kami dito? Kung oo, pailawin nyo yung mga equipment namin. Yung REM pad, motion sensor, at yung EMF. Lumapit lang kayo dito. At habang naghihintay kami na tumunog yung ibang equipment namin, biglang sumagot yung ghost tube. Ang libingan. Ang libingan. Ang libingan? Nagtatago siya sa libingan. Madilim na. Nagtanong ako kung nandun ba siya sa madilim na area. Nandiyan ka ba sa may madilim na parte? Pero lumipas ang ilang minuto, walang sumagot sa amin. Sa mga ibang equipment natin, hindi nagtutunugan. At nang ipacheck ko kay Sling yung camera namin na nasa dulo, hindi na pala ito nagre-record. Lubat, pre. Lobat? Matay, oh. Bago tayo mag-start, pinalitan ko ng battery yan. At nang nilapitan ko ito, hindi naman pala ito lobat. Namatay. Namatay siya. Lubat ba? Hindi lobat. Paano siya namatay, pre? Record it. At habang nandito kami, may narinig na naman kaming kaluskos sa likod namin. Pakinggan nyo itong mabuti. Nandito kayo. Gusto nyo dito kami sa madilim na parte. Maaring nandito sila sa may madilim na bahagi, kaya naisip ko na ipakuha kay Sling yung music box. Kunin mo nga yung spirit box mo. Lagay mo dito. Hindi siya lubat. Hindi siya lubat. Paano siya namatay? Ayun nga eh. Ha? Paano siya namatay? Inutusan namin ito. Sinong inutusan nyo? Kunin mo nga yung... Naglalakad ako?
Saan ka naglalakad? At nang nailagay na ni Sling yung music box sa madilim na area, bumalik na ako ulit sa dating pwesto namin. At maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Demonyo? 2 times yan sinabi yung demonyo. Parang ilang beses na natin na-encounter yung demonyo na sinasabi. Alam mo, yung nag-investigate tayo sa Cresta del Mar, ang sabi naman niya, Diyos ng kadiliman. Dito naman demonyo. Hindi kasi sinusunod tayo ng demonyo? Pwede, posible. Medyo kinakabahan na talaga kami sa mga sinasabi ng ghost tube. At nagtataka din kami kung bakit biglang namatay yung camera namin na nasa dulo. Hindi ko alam kung bakit tuminto yung ano doon. Yung recording. Namatay. As in, namatay yung camera mismo. Paano nangyari yun? Posible naman yun. Kakapalit lang natin ng battery. Check natin na lang yung footage. At nang i-check ulit namin yung camera, laking gulat namin dahil 3 minutes lang pala yung nai-record nito. Ito yung footage. Tignan mo kung ilan. 3 minutes lang. 3 minutes lang yung record. Nag-decide kami na dito na lang sa pwesto na ito ipagpatuloy yung investigation. At kung napansin nyo kanina noong nagtatanong si Sling, may nagre-response sa kanya gamit yung EMF. Kaya naisip ko na si Sling ulit yung magtanong. Meron ba kaming kasama ngayon dito sa loob? Oh! Nagre-response sa akin, pre. Sa'yo nag-response, pre. Sa'yo nag-response. Bakit sa akin ka lang nagre-response? Hindi ako makalis. Hindi daw siya makalis. Bakit hindi ka makalis? Pwede ka namin tulungan. Mahalin mo daw siya. Mamahalin ko siya. Mahal ko kayo. Pwede namin kayong ipagdasal. Pwede namin kayong tulungan na makapanik, makaakyat. At habang nandito kami, bigla na naman nagkaroon ng problema yung mga camera namin. Namatay. Namatay. Oh shit. Kasi namatay itong namatay yung camera. Bigla na lang namatay. Ganto yung nangyari sa ating investigation sa Cresta del Mar. Hindi na ganyan. Sige. Pero nang chinek ko yung camera na hawak ko, hindi naman ito lobat. Hindi naman loba. Ito rin namatay dito. At yung isang camera din, ay namatay din pala. Ala! Camera! Oh. Naka-record yan? Oo. Guys, yung camera ko biglang nag-stop mag-record, namatay. And then ito, namatay din. Kakapalit lang namin ng battery na ito. Hindi eksakto ang... I-check ko yung footage na ito kung nandito. Namatay parehas. Maaari mo ba akong tulungan? Maaari mo ba akong tulungan? Nag-stop, pre. Nag-stop, biglang namatay. Stop. Pati itong isang camera din, nag-stop din. Nawala. Nag-stop ito, namatay naman. Nandito na ba kayo? Hindi lobat, pre. Hindi din lobat, pero nag-stop din. Nagtataka talaga kami sa mga nangyayari dahil hindi talaga normal na biglang namamatay at humihinto sa pag-record yung mga camera namin. Kaya nagpatuloy lang ulit kami ng investigation. Kinuha na namin yung ibang mga ilaw namin dahil nalobat na yung ilaw ko nito. And then, lumipat kami ng pwesto, nag-dip kami dito sa bandang gitna dahil dito kami nakakarinig ng mga kaluskos, tunog, parang naglalakad. And then, nagtataka lang ako, biglang nag-i-stop ng recording yung camera namin. And then, hindi naman siya lobat, dalawang camera bigla na lang nag-i-stop mag-record. So, siguro, dahil pinipigilan tayong mag-recording dito, hindi natin alam, pero hindi sila nag-respond sa mga equipment natin. Ginagalaw nila yung mga camera natin. Doon sila kumukuha ng energy. Nagpatuloy lang ulit kami na magtanong at makipag-usap. Gusto namin makipag-usap sa inyo. Gusto namin malaman yung kwento ninyo. Kung bakit na hanggang ngayon nandito pa kayo. Gusto namin kayong tulungan kung gusto nyo makaalis na dito. Pailawin nyo at patunogin yung mga equipment namin kung nandito kayo. At habang naghihintay kami na tumunog yung mga equipment namin, biglang sumagot yung ghost tube. Kwarto. Para lang sa'yo. Sige po, kung para sa akin, galawin nyo at patunogin yung mga equipment namin. Hindi na kami pwede kung pumunta doon sa kwarto dahil sarado na yun, hindi na makakapasok. Hindi na kami makakapasok doon. Masyado na yun malayo. At habang nakikipag-usap kami, biglang tumunog yung music box sa harap ko. Hindi ko alam kung ako yan. Tignan mo, atras ka. Tignan mo kung gagalaw. Tumunog yung spirit box pero hindi ko alam kung ako. Ako, nalabot ako ating mga ngayon, ha? Oh, ito rin pwesto mo. Susubukan ko pa ulit na lumapit. Kung tutunog. Hindi tumunog yung Oh, spirit shit. box. Oh, shit. Hindi tumunog yung spirit box, lumapit ako. Oh. Same na pwesto kung saan tumunog yung spirit box kanina pero ngayon lumapit ulit ako.
hindi siya tumunog. Hindi kami sigurado kung may nagpatunog ba nito o ako lang yung na-detect nito. Kaya hindi na lang namin ito masyadong pinansin at nagpatuloy na ulit kami sa investigation. Guys, may naisip akong isang paraan para may mag-response sa atin sa mga equipment. Kasi kay Sling, nag-response yung EMF. Pag nagtatanong si Sling, nag-response. Maybe sa kanya gustong sumagot yung spirits dito, kung meron man spirits dito. Naisip ko na si Sling, mag-isa muna dito at magtatanong siya ng ilang katanungan. And tignan natin kung may mag-response. Subscribe muna kayo. Jing Relano, Sling Balik. Yan. Meron ba akong kasama dito ngayon? Pwede mo akong hawakan. Pwede mo akong galawin. Kung gusto mo, magparamdam ka sa akin. Pwede mong patunugin yung motion sensor, yung EMF. Guys, hindi nagre-respond. Maski yung ghost tube, hindi nagre-respond. EMF, wala rin. As in, zero. Wala. Walasaya Tito. Wala siya. Oh! Yes! Pumupula na! Pumupula, guys! Anong wala siya dito? Nandito nga siya! Nandito ka na ba? Ikaw ba yung nagpailaw ng EMF? Woohoo! Hanggang pula! Hanggang pula! Yes! Kayo ba yun? Ikaw ba yung nagpailaw dito? Ilan yung kasama ko dito ngayon? Ilan yung kasama ko dito ngayon? Dahil alam ko for sure nandito na kayo. Ilan yung kasama ko dito ngayon? Pwede mo bang pailawin ulit yung EMF kung nandito ka? Pwede mo pailawin hanggang dilaw kung nandito ka? Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Sa mga equipments namin, hindi yan makakasakit sa inyo, hindi yan makakapagpahamak sa inyo. Pwede ko kayong tulungan sa pamamagitan ng pagdarasal. Pwede ko kayong tulungan. Nakabahan ako, wala nang response sa ghost tube na maraming sinasabi. Itong ghost tube na to, maraming sinasabi to, pero ngayon wala siyang sinasabi ni isang word. As in, silent talaga. Silent talaga yung ghost tube. Putik na yan, hindi nagsalita. Walang sinasabi. Yan guys, walang sinasabi. Putik na yan. Hindi ko alam bakit wala nang sinasabi to kanina. Marami. Toss again. Dosenang? Oh! Sabi, tinanong ko sila guys, ilan sila ngayon dito? Sabi, dosena. Pwede mo pailawin, kung marami kayo dito, pwede mo pailawin yung EMF. Pailawin mo yung EMF na meron ako, na meron kami dito. Yung motion sensor o yung REM pad, pailawin mo. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Oh. So itatawagin ko na si Oits. Tatawagin ko na siya. Tatawagin ko na siya. Dahil, Bianca. Ayoko na, papatayin ko na muna tong ghost tube na to. Isanaka. Papatayin ko muna to. Oh! Oh! At Yits! Hindi ka na dito. Ayoko na. So ayun guys, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, pabutin natin to ng 5,000 likes at huwag nyo kalimutan mag-subscribe at kita-kita tayo sa susunod na video. Ayun, bye-bye.